Thank you po. Hi po, ayan, no, we're just waiting for others. 2 days po tayong di nag-live. Sana hindi po naapektuhan yung algorithm natin. Kaya pwede po bang pa-like, pa-share? Ayan, salamat sa Panginoon. Nakabalik na tayo mag-live no after 2 days ata o 3 days na walang live. Pero again, maraming salamat sa Panginoon dahil tayo po ay biniyayaan ng Panginoon na makapag-live ngayon, no? Sorry po medyo na late kasi bumili pa ako ng mga pagkain dito sa bahay. At the same time, may kausap po ako. So, ayun. Ayan, pero naniniwala po ako na ang Diyos po ay mabuti, no? Actually, ayan, hello po. Yan. So, after like mga 2 minutes or 3 minutes, mag-start na rin tayo. Medyo na late lang po ako ng live kasi ayun nga, may mga errands pa. Tsaka ngayong araw po medyo nagpahinga po tayo kasi kakatapos lang ng anniversary natin. Pero again, meron po akong post na bago. So kaya if mapanood nyo po sana ng buo, tapusin nyo po yung video no para rin po sa algorithm. Pero maganda po yun kasi testimony po yun. Testimony ng mga members namin dito sa church. Yes, opo, victorious po. Actually, marami pong nagpunta bagamat meron pong hindi mga nakapunta pero um, siguro umabot din naman kami ng mga 300. Pero yung natirang mga pagkain, dinala po namin sa community at yung iba po, pina-take out din namin. Sabi nga ng isang community namin, maraming salamat kuya kasi hindi po kayo mahigpit pagdating sa pagkain. Kaya ano po yun talaga ang puso kasi ng church namin mula sa pastor namin hanggang sa pastora ko, no, na ano talaga, wag higpitan sa pagkain dahil mahalaga po yung pagkain sa tao eh. 'Di ba? So, ayun, nawa makabalik po kami. Actually, nagpaplano na po akong bumalik sa community, no? So, ayun po. Ayan, nandiyan sila ate Ann, opo. Yes, pogi sa personal. Ano lang yan, si Deng. Mabait kasi yun si Deng eh. Hindi po, kakaumpisa lang po, no? We're just waiting for others to join. Siguro mga after 5 minutes, mag-start na rin po tayo. And we're just waiting for others to join, no?
After like mga 3 minutes po, mag-start na rin tayo. Ang topic po natin ngayon is Power of Thanksgiving. Natapos po yung event kagabi around like mga 9:30 ba? Parang mga 9:30 pero natapos kami ng pag-aayos, halos 12 na po kami nakauwi. Kasi ang daming linis, ang daming ayos. Tapos yun nga po, nagpakain pa. Kaya ayun po. Actually, ang problema kasi actually ang challenge po namin dito sa church, wala siya yung point of access. Alam niyo yun, yung parang pag nag-jeep ka, bababa ka na lang o kaya naman parang kaso parang ang lagi naming mode is mag-tricycle, mahal. Kaya ganun. Pero yun nga, salamat sa Panginoon kasi kahit papaano nairaos. And hello po, after like mga 3 minutes or 5 minutes na, at the same time pala, meron tayong na-invite na naman po ulit tayo na, anong tawag dito, mag-guest ulit sa radio station, no? DZME. So, ayun, 2 p.m. bukas. So, pero hindi ako pupunta dun sa station nila, bali naka-Zoom lang kami. Pero biyaya na yun ng Panginoon kasi praise God, no? 2 p.m. So, subukan ko rin siyang i-live, no? Pero tignan na lang natin, no? So, salamat sa Panginoon. About daw sa family nga eh. About sa family. So, pagkalooban tayo ng Diyos ng maayos na ano, no? Ayan, ready na ba? Siguro po yan. Check nyo nga po kung ready na. Pwede mo mag-chat dyan ready. 3 minutes na lang, no? Pero ayun, salamat talaga. Ay, thank you po sa mga bumati po ng anniversary, no? Salamat po. At the same time, salamat din po yung sa mga nag-extend ng help, no, sa anniversary namin. So, biyaya po kayo ng Panginoon. So, ngayon po, ang plano po namin i-follow up talaga sila. At the same time, ay pumunta sa community at i-follow up. Kasi ayaw natin masayang yung effort natin na mag-invite, no? So, ayun, siguro po, bago po tayo magsimula muna tayong manalangin. Yan. O aming Diyos na dakila at banal, maraming salamat po dahil alam namin may kapangyarihan po in Thanksgiving. And we know, Lord God, na hindi po kami uusad sa buhay kung hindi kami marunong magpasalamat sa iyo. Ganun din, Panginoon, pinapahawakan ko po sa iyo yung live na to. Sana po marami pa rin ng pumunta, dumating at umattend. Yung hindi sana naapektuhan yung aming algorithm nung kami po ay nag-skip ng 2 araw. Pero Lord, dinadalangin namin na magdako ka ng madami dito dahil alam namin na meron pong kapangyarihan sa Thanksgiving, Lord God. Kaya Lord, I pray and declare that your power will be upon with us, and we declare that your love, anointing, and peace will always be with us. And I pray, nakatagpuin mo rin kami sa aming passage na pag-uusapan ngayon. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Hayan, hello po. Kamusta? Okay naman po. Kahit pa paano po nakapagpahinga na rin. Salamat po. No? So again, our topic right now is Power of Thanksgiving. Pwede mo ba i-comment yan? Power of Thanksgiving. Ayan. So salamat sa Panginoon. No? Actually, kapatid, napakaganda. Pag naintindihan mo to, yung power ng Thanksgiving, nako, naniniwala po ako na ang anuman bagay sa buhay mo ay mapagtatagumpayan mo yan. Amen.
Ayan. So, basahin natin yung passage, no? Kaya kailangan po na may Bible po kayo. So, lahat po ng uma-attend dito sa live group natin, ini-encourage po natin na dapat po o sana po meron po kayong Bible. Amen. Dahil napakahalaga nito. So, ang passage natin ay 2 Chronicles chapter 20 verse 1 to 22. O sa Tagalog ay pangalawang Kronika chapter 20 verse 1 to 22. So, basahin ko po sa Tagalog, no? Makinig po kayo. Dumating ang panahon na nilusob ng mga Moabita, Amonita, at ilang Meunita si Jehoshaphat. Nabalitaan niya na isang malaking pangkat mula sa Edom ang sumalakay sa ibayo ng lawa at nasa Hazon Tamar, na tinatawag ding En-Gedi. Nabahala si Jehoshaphat at humingi siya ng patnubay kay Yahweh at inutos niya na mag-ayuno ang lahat ng mamamayan ng Juda. Nagtipon-tipon ang buong Huda upang humingi ng tulong kay Yahweh. Dumating sila buhat sa iba't ibang lungsod. Tumayo si Jehoshaphat sa harap ng mga taga-Juda at Jerusalem na nagtitipon sa bagong bulwagan ng templo. Nanalangin siya, O Yahweh, Diyos naming mga ninuno, Diyos ng aming mga ninuno at ng mga buong kalangitan. Kayo po ang namamahala sa lahat ng bansa at ikaw ang may lubos na kapangyarihan. Kaya walang maaaring lumaban sa inyo. O Diyos namin, ikaw ang nagpalaya sa mga taga rito upang ibigay ang lupaing ito sa bayan mong Israel magpakailanman. Ginawa ninyo iyon ayon sa inyong pangako kay Abraham na inyong kaibigan. Dito nga sila tumira, itinayo nila ang templong ito upang dito kayo'y sambahin, sabi nila. Kung may masamang mangyari sa amin tulad ng digmaan, baha, salot o taggutom, haharap kami sa templong ito upang humingi ng tulong sa inyo sapagkat dito kayo sinasamba. Tatawag kami sa inyo, pakikinggan nyo kami at ililigtas sa panahon ng kagipitan. Ngayon sinasalakay kami ng mga kawal mula sa Ammon, Moab at kaburulan ng Edom. Mga lugar na hindi nyo pinahintulot na papasukin sa mga Israelita nang umalis sila sa Ehipto, kaya't hindi nawasak. Ngayon po ito'y iginanti nila sa amin. Sinasalakay nila kami at nais palayasin sa lupaing ito na ipinamana ninyo sa amin. Ikaw po ang Diyos namin. Parusahan nyo sila, hindi namin kayang labanan ng ang ganitong karaming hukbo. Hindi po namin alam ang aming gagawin, sa inyo lamang kami umaasa. Verse 13. Nakakasunod po ba? Samantala lahat ng kalalakihan ng Huda kasama ang kanilang mga asawa at anak ay dumulog kay Yahweh. Ang espiritu ni Yahweh ay lumukob kay Jehaziel na anak ni Zacarias, apon siya ni Benaias, at ni Hiel na apo naman ni Matanyas, isa sa mga Levitang anak ni Asaph. Sinabi niya, makinig kayo, Haring Jehoshaphat, at kayong mga taga-Juda at Jerusalem. Ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh, huwag kayong matakot ni masiraan ng loob dahil sa marami ng kaaway. Ang Diyos ang makikipaglaban, hindi kayo. Wow naman. Amen. Ano po dito? Ano pa sabi? Verse 16, harapin ninyo sila bukas sapagkat aahon sila sa Ziz. Makakasagupa ninyo sila sa may dulo ng libis ng ilang ng Jeruel. Hindi na kayo kailangan lumaban, mananatili na lamang kayo sa inyong kinakatayuan at maghintay. Makikita niyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo, kaya hindi kayo dapat matakot o masiraan ng loob. Harapin ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama niyo. Si Jehoshaphat at ang buong Huda at ang mga mamayan ng Jerusalem ay nagpatira pa at sumamba kay Yahweh. Tumayo naman ang isang Levita na angkan ni Kohat at Korah, at sa napakalakas na tinig ay nagpuri sila kay Yahweh at ang Diyos ng Israel. Kinabukasan, maaga silang lumabas patungo sa Tekoa, ngunit bago sila umalis, sinabi sa kanila ni Jehoshaphat, makinig kayo mga taga-Huda at Jerusalem. Magtiwala kayo sa Diyos niyong si Yahweh at maging matatag kayo. Maniwala kayo sa kanyang mga propena at magtatagumpay kayo. Matapos niyang paalalahanan ang mga tao, pumili siya ng mga awit magpupuri kay Yahweh. Dahil sa kanyang kahangahangang kabanalan, inilagay niya
ang mga ito sa unahang hukbo. At habang daay umaawit, purihin si Yahweh, ang pag-ibig niya yung tunay, laging tapat kailanman. Nang marinig ito ng kaaway ng awitan, ginulo sila ni Yahweh dahil dito sila ang nagkagulo. Purihin po ang salita ng Panginoon. Amen. So kung titignan natin kapatid, at gusto ko pong bigyan kayo ng konting background, no? Actually, kung babasahin nyo lang yung buong passage, may intindihan nyo na kagad ang Diyos eh. Amen ba? Oo, hindi. Ayan. So, kung titignan natin yung 2 Chronicles chapter 20 verse 1 to 22, maintindihan mo lang yan kahit hindi ko i-preach, kahit hindi ko sabihin o ipaliwanag to sa'yo. Kung babasahin mo lang tong 2 Chronicles chapter 20 verse 1 to 22, makikita mo kapatid kung gaano po kabuti ang Diyos. Amen. Makikita mo kapatid na kung paano kumikilos ang Panginoon sa iyong pagpapasalamat. Amen. Tingnan mo ha. Ang ganda no, ang dami kong na-quote na verse, no. Sabi dito, dumulog tayo kay Yahweh. Nakalagay dito, si Yahweh ang lalaban, ang Diyos ang lalaban para sa iyo. Sabi nga sa kanila, hindi mo na kailangan makipaglaban, tatayo na lang kayo at magpupuri sa Panginoon at ang Diyos na ang bahala. Kapatid, may kapangyarihan sa pagpapasalamat. Minsan kapatid, sa buhay ng isang tao, mas nauuna kasi ang reklamo kaysa sa pagpapasalamat. Aminin natin, tama? Puro na lang reklamo, puro na lang ganito, ganyan. Tingnan nyo kapatid si King Jehoshaphat. Hindi siya nagreklamo kung hindi nagsumbong siya sa Diyos. Panginoon, mga Moabita, Amonita, Mayonita, umaatake sa amin kasi nga hindi mo sila pinapasok ngayon, sila ang gumaganti sa amin. Pero anong ginawa ni King Jehoshaphat? Hindi niya sinisi kung sino ang umatake. Ang ginawa niya, lumapit siya doon sa Diyos na tumutulong. Amen. Kapatid, tingnan niyo anong pattern. May problema, manalangin. Amen. May pinagdadaanan, manalangin. Amen. May nararamdamang hindi maganda, sabihin lahat sa Panginoon. At pagkatapos nun, magpatuloy sa buhay at magpasalamat. Kaya kung titingnan natin, ulitin ko 2 Chronicles chapter 20 verse 1 to 22. Kahit basahin mo lang yan plainly at walang mag-explain sa'yo, walang magsabi ng kahit ano sa'yo, kapatid, maiintindihan mo yan. At the same time, makikita mo na kung paano tumutulong ang Diyos. Amen. Kaya kapatid, tingnan nyo po, Pilipinas sobrang daming problema, tama ba? Diba? Tama? Sobrang daming problema ng Pilipinas. Grabe. Hindi pala welga ang sagot. Amen? Hindi pala pag-aamok sa internet ang sagot. Hindi pala paggawa ng fake news o pag-commentary. Sobrang dami ngayon. Kahit Kristiyano kapatid, nagko-commentary na. Kahit Kristiyano kapatid, bumabatikos na ng iba. Kapatid, si King Jehoshaphat, amen, nanalangin, nagpatawag. Ito problema natin, may sumusugod sa atin. Anong kailangan? Sinabi ba niya na maghanda na kayo ng espada? Hindi eh. Anong ginawa niya? Nanalangin siya. At the same time, nag-gather siya ng worship team. Na anong nangyayari? Aawit para sa Panginoon. Kapatid, sa kalagitnaan ng problema mo, magpasalamat ka sa Diyos. Sa kalagitnaan ng mga suliranin mo, itaas mo ang kamay mo at magpasalamat pa rin sa langit. Sa Diyos. Amen? Itaas mo sa langit Itaas mo sa langit ang iyong pagpapasalamat sa Panginoon. Ano pong sinabi niya? Sinabi nila habang papunta sila sa battlefield, purihin si Yahweh, pag-ibig niya tunay, laging tapat kailanman. Amen? Praise the name of the Lord. Dahil siya ay tapat, ibig sabihin, ang Diyos na buhay na ikaw ay mismong nagpasalamat ay tapat dahil tutulungan ka niya. Amen. Pwede mo masabihin dyan, God is good. Yan, thank you Thank you, Angeline. Amen. Hallelujah.
Purihin ka o Diyos, purihin ka ng iyong mga nilikha. Kapatid, marami man tayong pinagdadaanan, marami man tayong suliranin, pero kapatid, ang Diyos ay ang siyang Diyos na kasama mo at lalaban para sa'yo. Amen. Kaya kapatid, ano pag-uusapan natin? Power of Thanksgiving. Wala pa ako pinaliwanag ko lang ng kung paano natin binasa, pero hihimay-himay natin to. Amen. Ngayon kapatid, para malaman natin yung konteksto, si King Jehoshaphat po kapatid, ay nagkaroon siya ng takot. Sabi mo nga dyan, takot. At hindi lang basta-bastang takot, talagang takot na kaba, hirap na hirap. Bakit nga? Imagine mo, hari ka kapatid, tapos atakihin ka ng tatlong bansa o kaya tatlong clan. Kapatid, kaya nga kapatid, ang fear, valid yan. Amen. Hindi po kasi sinabi ng Panginoon na huwag kang matakot na hindi mo na alalahanin niya. Meron kang takot, pero sabi ng Bible, it will always be faith over fear. May fear ka, oo, pero ilagay mo sa mga kamay ng Diyos. Amen. Ito mo kapatid, ang Israel that time, outnumber, yun pa lang. Bilang pa lang, naku, talo na kagad Israelita. At the same time, military weak sila. At pinalilibutan. Pero, tumakbo ba si King Jehoshaphat? Nag-resign ba siya bilang hari? Sumuko ba siya? Tingnan mo ngayon kapatid, ulitin ko po ako bilang ang faith ko kapatid at even ang church namin, we are non-partisan. Ibig sabihin, wala po kaming kinikilingan ng mga na politiko, no? Pero kung titingnan mo kapatid, mapag green, pink, yellow, red, kung ano-anong mga kulay, wala naman talagang may care sa tao. Sa posisyon ang merong caring. Yung mga kapatid, even international, walang-wala tayo, di ba? Kaya kapatid, tayong mga tao, tayong mga Pilipino kapatid, kailangan nating manalangin sa Panginoon. Kaya ng Diyos yan. Alam mo kung anong pinanghahawakan. Ang Diyos pa rin ang nagbibigay ng buhay. Tama ba? May kapangyarihan siyang magbigay, may kapangyarihan siyang bumawi. Amen? Ngayon, kung itong mga politiko ay hindi po titigil at tatalikod sa kanilang mga kasamaan, darating din na araw na makakatagpo nila ang Panginoon. Dalawa lang yan makatagpong magbago o makatagpo nila na huli na ang lahat. Amen. Alam nyo kapatid, yung guest speaker po namin kahapon, yung kasama niya, bodyguard po ni PD Barzaga, yung tatay po ni Miao Miao Barzaga, dating police kapatid, at sinabi rin po ng mismo nung preacher namin na ito pong police na to, retired police na to, talagang gumagawa ng mali dati. Pero binago ng Diyos. Amen. Pag ang isang tao binago ng Diyos, kapatid, hindi na nagdidikta ang kanyang nakaraan, kundi kung ano ang ginawa ng Diyos. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo at sa akin, manalangin pa rin tayo na baguhin ng Diyos kung hindi baguhin ng Diyos. Mag-raise ang Diyos sa gobyerno natin, ng mga tamang gobyerno na nananalangin at may faith sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Nasa kalagitnaan po kami ng devotion. Yung mga tanong po, sa dulo na lang po ng devotion namin. Amen? Kaya kung titignan natin kapatid, itong power of Thanksgiving, sobrang timing sa atin. May problema ka bilang isang Kristiyano, daanin natin sa pagpapasalamat sa Panginoon. May problema tayo sa pamilya natin, daanin natin sa pagpapasalamat sa Panginoon. May problema ka sa trabaho, daanin natin sa pagpapasalamat sa Panginoon. At the same time, kung may problema sa Pilipinas, daanin natin sa pagpapasalamat sa Panginoon. Amen? Kaya kapatid, ngayong gabi, tandaan mo yan, himay-himayin natin tong
2 Chronicles chapter 20 verse 1 to 22. At sana mai-apply mo sa buhay mo para hindi ka sumusuko agad. Amen? Konting problema, suko. Konting ganito, suko. Konting, kunyari lang, hindi ka lang nakakain ngayong araw. Grabe ka na. Ayaw mo na kagad kay Lord. Kunyari, nag-away kayo ng mister mo o misis mo, ayawan na. Hey, Lord, bakit mo ba ako binigyan ng ganito? O kaya naman, na-stress ka sa trabaho. Ayaw mo na kagad, hindi po ganun ang buhay. Ang buhay, kapatid, mahirap, oo, pero titignan natin kabutihan ng Diyos at magpapasalamat tayo amidst of our crisis because God will always work upon you and upon me. Amen. Kaya power of thanksgiving. First point. Wait lang pa. The power of worship. Sabi mo nga dyan, the power of worship. Sabi po dito, sa 2 Chronicles 20:21, gusto ko kagad ito yung kunin natin eh. Sa Tagalog, purihin si Yahweh, pag-ibig niya tunay, laging tapat kailanman. Sa English, mas maganda. Give thanks to the Lord for His love endures forever. Amen. Give thanks to the Lord for His love endures forever. Yung sa kanta, di ba? Give thanks to the Lord, our God, our King. His love endures forever. Amen? He is good, He is above all things. His love endures forever. Amen? Yun yung kanta ng mga bata eh. Yung kahapon po sa anniversary namin. Pero tingnan mo magpasalamat ka sa Panginoon dahil ang pag-ibig niya ay laging tapat kailanman. Bakit nilagay po sa English version, endures? Ang dami nating dapat i-endure sa buhay natin. Tama, mali? Sobrang dami nating kapatid na kailangang tiisin sa buhay. Tiisin mo asawa mo, tiisin mo anak mo, tiisin mo bayarin, tiisin mo trabaho, tiisin mo inip. Ang dami. At kung sige nga, kapatid, para alam ko po estado ng puso nyo, ano po ang mga bagay na tinitiis mo ngayon? Sige nga. Anong mga bagay na problema mo ngayon? Pwede mo bang i-comment dyan? Sige po, baka may mga kapatid tayo na nakaka-relate dyan. Problema ba yan sa pamilya? Problema ba yan sa relasyon? Sa pera? Sa sakit? O may asawa pa din? Di ba? Ang dami. Last, relationship. Mga utang. Pati yung mga kamag-anak. Di ba? Trabaho, pamilya, bilihin, bayarin. All caps pa. Dami. Diba? Sobrang dami. Tama? Sobrang dami nating tinitiis. Sobra. Pero kapatid, 2 Chronicles 20:21. Give thanks to the Lord, for His love endures forever. Amen. Diba? Bakit nilagay dito? Give thanks to the Lord, for His love endures forever. Bakit? Kasi kapatid, ulitin ko marami kang suliranin. Pero makakapagpatuloy ka sa buhay dahil merong Diyos na nagmahal sa'yo. Amen ba? Amen. Amen ba? Sinabi dito ito po yung gusto kong itatak sa isip nyo. 2 Chronicles 20:21. Give thanks to the Lord for His love endures forever. Amen. Amen ba?
Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo lagi na ang Diyos na buhay ay lagi mong kasama. Amen. Kaya kapatid, ito po yung gusto kong i-reiterate o bigyang diin ngayong gabi na ang Diyos kapatid, lagi mong kasama. Amen. Ang Diyos kapatid ay laging nagbibigay sa'yo ng pag-ibig niya na kahit anuman ang pagdaanan mo sa buhay, kaya mo yung mapagtagumpayan dahil kasama mo ang Diyos at ang kanyang pag-ibig. Amen po ba? Amen. Give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Amen. Ngayon, kaakibat po nito kapatid, nag-uumpisa po ang pagpapasalamat pag in-acknowledge mo na hindi mo na kaya. Amen. Sino po yung merong sitwasyon dito na hindi niya na kaya? Taas niyo po yung kamay niyo kapatid. Amen. Kung hindi mo na kaya at in-acknowledge mo na ang Diyos na ang kailangan mo kapatid, doon po nag-uumpisa ang pagpapasalamat. Basahin po natin yung verse 3 kapatid. Tingnan nyo ha. Nabalitaan niya na atakin siya. Ano po ang ginawa ni King Jehoshaphat sa verse 3? Nabahala si Jehoshaphat at humingi siya ng patnubay kay Yahweh. Amen. Tingnan nyo ha, ulitin ko ha. Si Jehoshaphat nabahala. Amen. Nag-alala, may takot. Pero anong una niyang ginawa? Humingi siya ng patnubay kay Yahweh. Kapatid, minsan ang isang tao, imbis na humingi ng tulong sa Panginoon, pinipilit ang kaya niyang gawin kahit hindi niya kasama ang Diyos. Kung tatapatin ko kayo kapatid, marami tayong diskarte na hindi naman natin sinama ang Diyos dyan. Tama, mali? Amen. Marami tayong nag-decide tayo ng mga sarili natin na hindi natin kino-consider kung ano ba ang say ng Panginoon. Amen. Kaya nga kapatid, ang pagpapasalamat saan nag-uumpisa? Pag isinuko mo na at alam mong hindi mo kaya nang wala ang Diyos. Amen. Kaya nung ginawa niya, nabahala si Jehoshaphat at humingi siya ng patnubay kay Yahweh, inutos niya na mag-ayuno ang lahat ng mamamayan ng Huda o Juda. Kapatid, kaya yung fasting na ginawa natin kapatid, hindi po yun diet. Amen. Way po natin yon ng paghingi ng tulong sa Diyos. Kapatid, pag hindi na kaya, saan ka lalapit? Sa Diyos. Hindi kung kani-kanino, hindi kay kumare, hindi kay kumpare, hindi kay best friend, hindi po sa pastor, hindi po kahit kanino. Sa Diyos ka muna at hintayin mo na i-lead ka ng Panginoon na dalhin sa tamang tao na talagang makakatulong sa'yo. At the same time, kahit hindi ka tulungan ng tao, tutulungan ka ng Diyos. Amen. Minsan kapatid, nakikita mo na lang ang pagkilos ng Diyos base sa kung anong nararanasan ng buhay mo. Pero hindi mo kailanman nakita na naging mabuti ang Diyos. Amen. Kaya nga kapatid, pag binasa natin yung verse 15, sige po, tingnan ulit natin, 2 Chronicles chapter 20 verse 15, ano pong sabi dito? Makinig kayo. Ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh, huwag kayong matakot o masiraan ng loob dahil maraming kaaway. Ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. Kapatid, sinasabi po muli ng Diyos sa'yo na huwag kang matakot o masiraan ng loob dahil marami kang kaaway o marami kang suliranin. Kundi sinasabi sa'yo ng Diyos ngayon na magpakatatag ka sa pananampalataya dahil ang makikipaglaban sa'yo ay ang Diyos at hindi ikaw. Minsan kapatid, dinadaan natin sa lahat ng mga kaya natin. Tingnan mo, kunyari nag-away kayo mag-asawa sa mga may asawa.
Sabi ng Panginoon sa'yo, manahimik ka muna, wag muna. Tapos ikaw, hindi ka na nahimik, nakipag-away ka pa, lumaki, lumala. Alam mo kapatid, minsan pag sumusunod tayo kay Lord, para bang duwag tayo. 'Di ba? Para bang, ay maapakan yung pride ko. Kapatid, ibigay mo sa Diyos. Kasi ulitin ko sabi po ng verse 15, huwag kayong matakot ni masiraan ng loob dahil marami kang kaaway. O kung i-relate natin to sa buhay natin, nasisiraan tayo ng loob dahil marami tayong problema. Pero sabi ng Diyos, hindi kayo ang makikipaglaban, kundi ang Diyos. Amen. Kaya nga kapatid, wala ka ng ibang gagawin kundi magpasalamat na lang. Amen. Wala ka ng ibang gagawin kundi mag-thank you Lord na lang. Sabi mo nga dyan, thank you Lord. Bakit? Ipagpasalamat mo na dahil ang Diyos na buhay ay nangako sa'yo. Amen ba? Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Kaya ang problema, wala. Mas gusto mo pang magreklamo kaysa sa magpasalamat. Alam mo kapatid, ang totoong maturity, gusto niyo pong malaman ano ang totoong maturity? Ang totoong maturity ng isang mananampalataya kapatid, hindi yung puro reklamo. Kundi tinatanong niya ang Diyos, Lord, ano bang kailangan kong gawin dito? At salamat dahil alam ko tutulungan mo ako. Amen. Kaya ako kapatid, hindi po ako masyado nag-aalala. Actually ako po, may problema po ako eh. May mga problema rin po ako. Pero lagi kong sinasabi sa Panginoon, hindi, Lord, mas gugustuhin ko pa rin magpasalamat kaysa sa mag-alala. Mas gugustuhin ko pa rin na kausapin ka kaysa sa atakihin ako ng anxiety ko. Mas gugustuhin ko pa rin na ibigay sa iyo ang lahat kaysa na lang magmukmuk ako at umiyak dahil hindi ko alam gagawin ko. Kapatid, ang sarap kaya ng may kakwentuhan. Tama ba? Kung ang tao naliligayahan pag nakikipagkwentuhan siya, paano pa kaya kung siya ay nakikipagkwentuhan sa Diyos? Isabihin mo, tingnan mo itong si King Jehoshaphat, Lord, nabagbag ako eh. Lulusubin kami. Kung titignan niyo yung panalangin niya, kapatid, ano pong panalangin niya sa 2 Chronicles chapter 20 verse 5? Hanggang onwards na yun, tingnan niyo. Binigay niyo tong lupa na to, Panginoon. Binigay niyo sa amin. Kami, mahina lang kaming bansa. Atakihin kami ng 3. Amen? Amen? Kaya kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon, hindi na ito yung panahon na makita mo yung sarili mong lagi na lang kawawa. Lagi na lang na magbabago pa kaya buhay ko, magiging okay pa kaya ako. Kapatid, lumapit ka sa Diyos at bibigyan ka niya ng buhay na ipagpapasalamat mo sa Diyos. Amen? Ano bang sabi ng Bible kapatid? Sabi po, pag binasa niyo po yung 4 Gospel, kung ang isang korap na hukom ay nagbibigay ng tamang hustisya, paano pa kaya ang Ama mo sa langit? Kapatid, kinumpir na niya sa pinakamasamang tao na nagbibigay ng tamang desisyon o tamang hustisya, paano pa kaya na siya ay mabuti? Hindi ka ba niya bibigyan ng tamang answered prayer? Hindi ka ba niya ililigtas dyan sa pinagdadaanan mo? Kakalimutan ka ba ng Diyos? Hindi, kapatid. Kaya nga kapatid, tinuturuan ka ng Panginoon, alam niyo po, sobrang daling magpasalamat pag may biyaya. Tama, mali? Bigyan kita ng bigas ngayon, magti-thank you Lord ka eh. Tama? Bigyan kita ng regalo ngayon, magpapasalamat, thank you Lord, bless na bless ako. Paano kung wala? Marunong ka pa bang magpasalamat? Paano kung puro problema na lang? Marunong ka pa magpasalamat, kapatid? Ang pagpapasalamat sa Panginoon sa hirap at ginhawa. Amen? Hindi yung pag may biyaya lang, paano nga kung wala? Doon lang nakapagsabi, doon ka lang magsasabi ng pasalamat dahil meron. Paano nga kung wala? Amen? Tama, thank you Angeline. Tingnan si Job. The Lord has given, the Lord also has taken away. Sa hirap ng buhay kapatid, si Lord na nga lang ang meron ka, nagreklamo ka pa.
Sa hirap ng buhay, Diyos na nga lang ang hindi ka iniwan at pinabayaan. Hindi ka pa nagpasalamat kundi nagalit ka pa. Alam mo kapatid, hindi ko na talaga malilimutan to eh. Kasi aral to eh. Meron tayong isang kapatid na umalis na po sa group chat natin. Pero nagbigay siya ng closing statement niya na nabawasan si Jesus ng mananampalataya dahil hindi niya ako sinugot. Kapatid, kung hindi ka marunong magpasalamat, kahit wala pang answered prayer, paano ka kaya magpapasalamat kung meron na? Kasi kapatid, kung titignan mo yung prinsipyo, sa tao nga eh, sige tatanungin ko kayo. Tatanong ko kayo ikaw ba gaganahan kang magbigay doon sa tao na imbis mag-thank you magreklamo na lang? Ikaw ba ikaw? Alam ba, binigyan mo ng Jollibee, ay, gusto ko McDo eh. Tao ka ulitin ko, tao ka. Di ba? Kung ang tao nagagalit siya, o hindi na makakaulit yun. Tama? Hindi na makakaulit sa inyo yan. Tama ba? Hindi na makakaulit. Kahit ano pang sabihin, hindi na yan makakaulit. Bakit? Kasi in the first time, hindi na nagpasalamat. Nagreklamo ka. Di ba? Tao ulitin ko po, simpleng isip lang kapatid. Huwag mo muna isipin na Kristiyano ka o huwag mo muna isipin kung anong dapat. Pero kung titignan mo kapatid, nangyayari sa buhay natin. Halimbawa, anak mo, binilhan mo, hindi marunong mag-thank you, di mo na yung bibilhan. Di ba? Halimbawa, binigyan mo asawa mo ng regalo, tapos hindi niya nagustuhan, hindi niya sinusuot, hindi mo yung gagawin. Tao ka eh. Hindi mo pwede sabihin, ay hindi kuya, tingin ko hindi, sasama pa rin loob mo. Diba? Hindi, wala tayo maluloko. Ganun tayo eh. Tao tayo eh. Diba? Halimbawa, ano pa ba? Halimbawa, may nakita kang, ito mga nagsasabi to sa mga yung mga badyaw, di ba? Meron kasi ako na-encounter na badyaw. Sabi, bariya lang. Sabi ko, huy, buti nga binigyan kita eh. Ginaganon ko kasi, alam niyo po ako, nakikipag-usap ako sa mga ganun eh. Sabi niya, di ba minsan kasi yun eh. Ano sila demanding, di ba? Sabi niya, bariya lang. Huy, thank you ka na lang, binigyan ka eh. Di ba? Kung titingnan mo kapatid, hindi na makuli. Paano pa kaya sa perspective ni Lord? Buti na nga lang ang Diyos, maintindihin eh. Imagine mo, sobrang pag-a-adjust na. Imagine mo kapatid, hindi ka tapat, pero tapat pa rin si Lord sa'yo. Hindi ka marunong magpasalamat, pero nararanasan mo pa rin biyaya ng Panginoon. Amen? Kasi kung titignan mo lang kapatid, yung humihinga ka lang, kailan ka nagpasalamat dahil buhay ka ngayong araw? Kailan ka nagpasalamat sa Panginoon dahil may kinain ka? Kahit na ba isaw lang ang ulam mo. Yun kasi ulam namin kanina eh. Kahit ba tuyo lang yan. Kahit ba kung ano-ano lang yan. Magpapasalamat pa din. Minsan kapatid ang tao, hindi nagpapasalamat kasi hindi pa nabigay yung gusto. Kapatid, ang Diyos hindi tumigil. Tumigil ba si Lord sa'yo? Matanong ko sa'yo. Sige po yung mga nandito, tumigil ba ang Diyos na magbigay sa'yo ng biyaya? Hindi siya tumigil Kung bakit may trabaho ka, Diyos pa rin yan. Kung bakit may kinakain ka, Diyos pa rin yan. Kung bakit ka may internet ngayon at nakakanood ng live na to, Diyos pa rin yan. At sapat na ang lahat ng bagay na yan, kahit na wala pang answered prayer para magpasalamat ka. Amen? Kaya nga kapatid, ang pagtanggap ng sitwasyon mo ngayon ay hindi po denial of reality, kundi hindi submission sa divine authority ng Diyos. Amen? Amen po ba?
Amen. Kaya kapatid, sinasabi ko po sa inyo ngayon, napakahalaga na ikaw mismo humingi ka ng tulong sa Diyos. Amen. Ang hirap kasi sa buhay, ganito, ganyan na lang. Mas tinitignan mo talaga yung mga wala ka. Ang hirap ng ganyan. Amen. Alam nyo kapatid, yung tingin ng tingin sa kung wala sila, hindi yan nakakausad sa buhay. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Tingnan mo kapatid, ito secular pa lang, wala pa pong biblical. Pero para po mas maintindihan nyo. Sabi, may nakausap po kasi ako dito. Alam mo bakit ito yung topic ko? Kasi kapatid, yung cleaner ng barangay doon sa covered court na ginamit namin, nakausap ko. Sabi niya, nagsisipag po ako pero hindi po ako nakakalimot sa poong may kapal. Sabi ko, imagine mo to. Sabi ko, Lord, imagine mo to Hindi pa to nakaka-attend ng Bible study. Ang meron lang to sipag at tiyaga sa buhay pero hindi daw siya nakakalimot sa'yo. Sabi ko, dadaigin pa nito mga Kristiyano. Dadaigin pa to yung mga nasa live group. Tayo kapatid, nako, kung titignan mo, ganito, konting ganyan, pinabayaan mo na ba ako, Lord? Konting ganito. Kaya sabi ko, alam mo kapatid, hindi ko po alam kasi kung anong mga churches niya Ako kasi personally, exposed po ako sa poor community. At pag ikaw ay na-involve sa mahirap, kapatid, maiintindihan mo ang buhay mo, mapalad ka pa. Yung community po na pinuntahan namin kapatid, dadaan ka pa ng hanging bridge. Tapos yung community na pinuntahan namin kapatid, tagpi na plywood, yero, walang Maynilad, diigib lahat. Nakikita mo yung isang bahay doon, pagpasok mo, maputik pa. Kaya nung habang pumupunta po ko doon, sabi ko, Lord, gamitin mo ako sa lugar na to. At purihin po ang Panginoon. Amen. Kasi napakain po natin sila kahapon. Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Kapatid, pag nakita mo na mapalad ka compare sa mga pinagdadaanan ng iba, pipiliin mo maging pagpapala sa iba. Kaso ang problema, wala Hindi mo man lang makita yung sarili mo na mapalad ka, kaya hindi ka marunong tumulong Kaya hindi ka marunong magpasalamat. Kasi mas nakikita mo yung paghihirap mo kaysa sa mga ginagawa ng Diyos. Alam mo kapatid, ito po honest to goodness para po sa kaalaman ng lahat, no? At sa Diyos po ang lahat ng papuri at pagsamba. Ako po, to be honest mga kapatid, sobra pong na-exhaust din talaga yung budget ko. Kasi aside po dun sa na pinag-ipunan natin, naglabas din po ako ng personal money ko. Kasi ito kasi prinsipyo ko mag-invest ka sa kaluluwa. Ibig ko sabihin, kung itong halimbawa, buko juice, makakakilala yan sa Panginoon, bibilan ko na yan ng buko juice. Ngayon, sobrang exhaust ko talaga kapatid. As in. Pero alam mo kanina, may nag-chat po sa akin na galing po dun sa Bible study. Gusto ko pong basahin sa inyo para po tingnan nyo po kung hindi ka kakausapin ni Lord dito. Yung mga wait lang po. Good evening kuya, maraming salamat po sa pag-invite nyo po sa amin. Sabi niya, kuya, pwede po ba ako makahiram po sa inyo? Mabalik ko na lang po, wala lang kasi kaming bigas. Pasensya na po. Kaya tanong ko si Lord ngayon kapatid, minsan kasi, bago po ako magbigay, hindi minsan, lagi po, bago po ako magbigay ng tulong, tinatanong ko muna si Lord. Sabi ko sa kanya, ate, hindi ko kaya yung hinihiram mo, pero bibigyan na lang kita ng pangbigas.
Sabi ko, kaso 100 lang 'to. Sabi ko, "Okey lang ba?" Sabi niya, "Okey lang po, 100." Imagine mo kapatid, dahil sa ₱100 mo, merong nakakain na pamilya. Anong ibig kong sabihin? 'Pag hindi mo nakita yung mga pagkukulang sa buhay mo, mas matututo kang magbigay. Kasi ikaw ay pinagpala ng Diyos. Amen ba? Amen? Eh, kanina kapatid, tingnan niyo po, meron pa po isa, Bible study ko po 'to kapatid, hindi po ako nag-decide, pero naglinis po sila ng kusa sa church. Eh, meron pong natirang pagkain. Tingnan mo, ano pong sabi nila, "Kauwi na po kami Kuya Je, thank you po sa ulam, nag-uwi po ako." May mga natira po kasing pagkain ng VIP kahapon, nasa ref, kinuha po nung naglinis. Hindi man namin sila mabayaran sa paglilinis nila kapatid. Kasi po alam niyo po, ang church ay bumubuo po 'to ng mga volunteers. Pero imagine mo kapatid, sila po yung mahirap, sila po yung pagod na pagod. Kaya deserve naman nila na bigyan ng ulam, tama ba? Pero tingnan mo, hindi ko akalain na i-cha-chat niya pa ako, "Salamat po dahil nauwi ko po yung ulam." Amen. At Steph, ang 25 kilos po dito ay around 1,415 na. Amen. Kaya nga kapatid, ulitin ko kung hindi mo nakikita yung sarili mo na may pagkukulang at nakikita mo ang sarili mo na pinagpapala ng Diyos, which is yun ang pinakatotoong nangyayari sa buhay mo. Kapatid, hinding-hindi ka mag-aatubiling maging pagpapala sa iba. Amen. Kaya kapatid, ulitin ko ang pagpapasalamat ay nag-uumpisa 'to 'pag nakita mo na kailangan mo ang Diyos. Eh, kapatid, babasahin ko ulit yung pinaka-favorite verse ko sa Revelations, Kung tama po ako ng tandaan, favorite kasi hindi masaulo. Pero Revelations chapter 3 yun, kung hindi ako nagkakamali. Wait lang. Sulatin natin Bible natin. Revelations chapter 3. Hmm. 3 ba o 2? Wait lang Hindi ko makita. Ano ba yan? Pero sabi kasi dito, nalalaman ko ang paghihirap nyo, pero ang totoo, kayo ay mayaman. So mga kapatid ay opo, Ate Steph, actually, mamimili po ako within this week. Kasi meron pong mga nag-commit ng bigas at Bible. So, inaayos ko lang schedule ko, pero mamimili po ako this week ng bigas at Bible po para sa community natin. Inaayos ko lang po lahat. Kasi kailangan ko pong maging mabuting katiwala po sa pagpapalang binigay ng Diyos sa akin. So, inaayos ko lang, ini-schedule ko lang lahat. Amen. Pero yun po, within this week po, meron pong mga nag-commit, no? Kasi ang ginagawa ko po, mga kapatid, para lang po sa kaalaman, pero at sa Diyos lahat ayoko po kasing sabihin na mayabang ako Pero, ang ginagawa ko po, kahit halimbawa sabihin nyo, "Kuya, pang merienda mo," ganyan. Iniipon ko po yun lahat. Tapos pag ipon ko, meron akong mabubunot. Amen. Kasi kapatid, marami po talagang kailangan tulong. Katulad yan, para po sa kaalaman nyo, no? May mga young people po dito po sa bahay kakain. Ayun, tama. Thank you, Revelations 2:9. Thank you.
Alam ko ang inyong pagtitiis, alam ko ring mahirap kayo ngunit mayaman sa espiritual na bagay. Amen? Oo, tama. Thank you, ate. Kuya Norman. Revelation chapter 2 verse 9. Kaya ganun po. So, halimbawa may nagsabi sa akin, Kuya, pang grocery mo, ang gagawin ko po, iipunin ko po yun kasi gusto ko po sana na may nabubunot lagi pag may humingi ng tulong. Kaya yun lang. Pero meron, yun nga po, hindi rin naman lahat kaya nating tulungan. Amen. Pero nagtatanong ako sa Lord eh. Pero yun ang mas gusto ko eh. Kasi ano po sabi ng Bible, mas mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Amen. Kaya naniniwala po ako na ang Diyos na buhay ay ang siyang kikilos sa mga buhay niyo. Amen. Pero ulitin ko ang pagpapasalamat kasi sa Diyos ay mag-uumpisa to pag hindi mo na nakikita yung sarili mong kawawa ka. Amen. Pag mas nakikita mo na yung sarili mo na pinagpala ka ng Diyos, doon po mag-uumpisa yung pagpapasalamat mo sa Diyos. Amen. Minsan kasi kapatid, wala. Mas uunahin mo pa ang pagrereklamo eh. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, mahirap man ang buhay, may mga anxiety o depression man ikaw, o kaya naman may mga pagod ka sa buhay na hindi ka naunawaan ng tao, kapatid, lagi mong ilagak ang sarili mo sa harapan ng Diyos. Dahil kailanman, ito po, ano ko to, life verse ko pero ibibigay ko sa inyo. Deuteronomy 31:6. Do not be afraid nor terrified, for the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Amen. Ilaga kapatid, ibigay. Amen. First point pa rin, worship. Worship before the battle. Amen. Pangalawa. Sige kapatid, pangalawa po. Ang pagpapasalamat ay prophetic declaration. Sabi mo nga, prophetic declaration. Ang pagpapasalamat ay prophetic declaration, hindi emotional response. Amen. Pag sinabi mong prophetic o prophecy, ito po ay inihayag para mangyari. Okay? Ang meaning po ng prophecy ay inihayag na mangyayari in the future. Amen? Kaya nga anong sabi ng Bible ni Paul? Desire prophecy, for it is good for the faith. Ibig sabihin kapatid, napakahalaga ng prophecy sa buhay ng isang tao dahil ito ay nakakapag-edify ng pananampalataya niya na para magpatuloy. Amen ba? Katulad ko kapatid, nilehans po ko ng pastora ko at ang sabi niya, Jerome, I saw you. This is the prophecy. Naghahayag ka ng salita ng Diyos sa marami. O umabot tayo ng 200. Noong mga nakaraan, 400, umabot pa tayo ng 900. Amen? Pero tingnan nyo na lang kapatid, marami na yan. Ibig sabihin, nangyari yung prophecy. Amen? At na-invite pa po tayo bukas sa radio station. Amen? Prophecy. Amen? Ngayon, ang pagpapasalamat daw ay prophetic declaration. Ibig sabihin kapatid, nagpasalamat ka na kasi may gagawin na ang Diyos sa'yo. Amen? Amen po ba? Amen? Basahin po natin yung Mark 11:24. Sige po, i-comment nyo nga po muna dyan. Mark 11, chapter 24. MBB tag version po. Tingnan mo sabi, kaya't sinasabi ko sa inyo, sabi po ni Jesus to ano man ang hingiin nyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo yun. Amen. Ulitin ko sinasabi po ni Jesus sa inyo,
Ano man ang hingiin mo sa panalangin, ay maniwala kang matatanggap mo yon at matatanggap mo nga iyon. Kapatid, anong ibig sabihin nun? Magpasalamat ka na agad na meron na. Amen. Kaya nga lagi kong sinasabi sa Panginoon, Lord, salamat na agad in advance. Salamat na po agad. Ako may problema, kapatid, sobra. Magpapa-prayer request nga ako sa mga gustong humingi ng prayer request ko. Pero kahit marami akong problema, nagpapasalamat na ako agad sa Diyos dahil alam ko na hindi niya na ako pababayaan o iiwan man. Bakit? Kasi yung pananampalataya ko ay nasa Panginoong Hesus niya. Kaya nga, kahit ano man ang problema mo, sasabihin ko talaga kay Lord, Lord, ito problema ko. Salamat na agad kasi gagawin mo to. Kapatid, grabe po ginawa ng Diyos sa church namin in this anniversary. By faith lahat, kapatid. Wala po kaming planong mag-LED, wala po kaming planong mag-stage, pero may nagbigay. Amen ba? Tapos yung nakuha po namin na supplier para po sa LED at sa stage, nagbigay pa siya ng lights. Imagine, kapatid, sabi niya, i-free ko na lang tong lights. Kaya gumanda yung anniversary namin. Wala pa po kaming pambayad ng mga upuan kasi nagmahal po yung upuan, pero nag-provide ang Lord. Wala pa po kaming budget sa pagkain, pero nag-provide ang Diyos. Kapatid, by faith lahat. Amen? Anong ibig ko sabihin? Kasi kami, kapatid, ginawa na ng Diyos nung nakaraang anniversary, gagawin ulit ng Diyos. Kasi ang prinsipyo ko sa Panginoon, kapatid, ang Diyos po ay Diyos ng laging bago. Amen ba? Naniniwala ba kayo doon? Ang Diyos ay ang Diyos ng mga bagay na laging bago. Kung maganda yung anniversary namin last year, mas magagandahin ng Diyos ngayon. Kaya kapatid, kung titignan nyo, kapatid, hindi po ganun yung packaging namin. Nandyan sila Ate Ann, si Deng nandyan, si Yeye nandyan, si Nika nandyan. Imagine nyo, kapatid, ngayon lang po kami nag-anniversary na naka-bento box. Shanghai, manok, pansit, may saging pa, may tubig pa. Sabi ko nga, wow, sosyal. Dati, kapatid, dahil nga, ano naman kami, ulitin ko po, ang church po namin ay maliit lang. Kasi ang church namin, kapatid, ay we are reaching poor communities. So, ano nangyayari? Ando lang yung spag box, kanin, adobo lang nung una. Pero ngayon, pinagpala ng Diyos. At ngayon, kapatid, may plano po kami. Every end of the month, magpapakain kami ng 100 na i-invite namin sa church para mag-lunch. At ako po yung first month. Sabi ko, ako na po yung first month. Kaya sa June, tingnan po, June 28, mag-i-invite po kami ng additional 100. Kaya tingin ko, pag marami nag-worship sa Panginoon, yung church namin na hindi aircon, airconan yun ng Diyos. Kasi sabi namin, ano bang kailangan gawin? Pakainin lang yan. Pakainin ng pakainin. Kasi si Jesus, kapatid, yun din ang soul winning niya. Diba? Pagtapos niya mag-preach, nagpakain siya. Amen? Kaya kapatid, wag niyo mamalitin. Sabi nga nung soul winner po na nag-seminar sa amin, kung dahil sa Jollibee, kumilala yan sa Panginoon, maliit na bagay ang Jollibee. Amen? Kung dahil sa ganito, sabi niya, kung dahil halimbawa, nilabas mo lang at pinakain mo sa, sabihin na natin, sa kapihan o kaya naman pinaranas mo ng ice cream, kung dahil dyan kumilala yan sa Panginoon, gawin natin. At yun din po yung prinsipyo ng pastora ko, sabi niya nga sa akin Jerome, bigyan na natin ng tinapay. Kung sa tinapay yan makakakilala, gawin na natin. Ako kapatid, saan ako nakakilala? Sa spaghetti. Sa birthday yan. Kaya nga, nung birthday natin, yung birthday ko kapatid, nagpakain ako ng spaghetti sa bata. Doon ako nakakilala Diba? Kaya nga sabi ng Bible, diba, pag may handaan, huwag ka mag-invite ng mga mahalagang tao. Mag-invite ka ng mga mahihirap dahil ang Diyos ang siyang magbabalik sa'yo.
Amen? Sabi po yun ng Bible hindi po ako may sabi nun. Sabi niya, sabi ng Bible, mag-invite ka ng mga mahirap, yung mga oppressed, yung mga walang bahay. Kasi hindi man nila maibalik sa'yo, amen? Diyos ang magbabalik sa'yo. Amen? Kaya kapatid, ikaw, amen? Kung ang pagpapasalamat ay prophetic declaration, lagi kang magpasalamat. Hindi yung nasanay ka na kasi na ikaw na lang yung tinutulungan lagi. Kapatid, mas masaya kaya na ikaw na yung tumutulong. Ibig sabihin, hindi ka na nagkukulang. Alam mo, yung mga tao na gusto lang nila na sila yung tutulungan, ako, madadamot yan. Amen? Huwag kang maging madamot. Amen? Kaya kung ang pagpapasalamat ay isang deklarasyon, gagawin ko yan lagi. Kaya nga anong sabi ng verse 21 ng 2 Chronicles 20:21? Give thanks to the Lord for His love endures forever. Magpasalamat tayo sa Diyos dahil ang kanyang pag-ibig ay tapat. Amen? Wala pa, pero alam mong paparating. Para bang umorder ka ng Shopee, hindi pa man dumating, kahit ba mahulog sa China, di ba may remarks na ganun, nahulog sa dagat ng China, darating pa rin. Amen? Hindi, sabi kasi ng Bible kapatid, wala po ni isang salita ng Diyos ang bumagsak sa lupa. Lahat ng pangako ng Diyos ay gagawin niya dahil tapat ang Diyos na nangako. Amen? Kaya kapatid, huwag kang mag-base ng pagpapasalamat mo dahil lang sa emosyon mo. Lahat naman tayo malungkutin. Aminin mo. Lahat naman tayo may pinagdadaanan. Lahat naman tayo may suliranin at kalungkutan sa buhay. Pero kapatid, hindi pwedeng maging dahilan yung mga kalungkutan mo sa buhay na hindi ka na nagpapasalamat. Amen? Kaya nga tama si James na pag may pinagdadaanan ka, magpasalamat ka at magalak ka. Bakit? Nagpo-produce ng magandang bagay ang pagtitiis. Amen? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah! Kaya nga kapatid, ako talaga sabi ko sa Lord, salamat talaga Lord. Ako po marami po akong pangarap dito po marami po akong pangarap sa live, sa online natin, sa face-to-face ministry natin. Pero lahat, limited kasi ako hindi, ulitin ko kapatid, di naman, siguro kung ako alam mo, hindi talaga lahat binibigay ni Lord Kasi kung halimbawa, sobrang pogi ko, tapos nagpipreach pa ako ng gospel, siguro. Ang daming nakikinig. Pero hindi lahat binibigay Amen ba? Kasi kailangan ko pang mag-pray. Nakita ko kasi yun sabi ko, pogi kasi to, tsaka maganda, kaya maraming sympathy. Parang bang gano'n. Meron lang ako, panalangin lang. Amen? Pero yun po ang pinakamahalaga. Amen? Pero ulitin ko po, pag ikaw ay nagpasalamat na sa Panginoon, talagang gagawin ng Diyos yan. Marami po ang pangarap, pero lagi kong sinasabi, salamat po Lord. Alam niyo kapatid, may nakita po kasi akong setup dito sa TikTok. Yung mga nagla-live, sobrang ganda ng setup nila. Naka DSLR silang camera, tapos may mic sila. Tapos yung PC nila, high-end PC talaga, kaya walang laglag. Tapos yung kwarto nila, sobrang cozy. So, Lord, parang pangarap ko yun Parang gumanon ako sa Panginoon. Pero alam mo anong sabi sa akin ng Diyos? Pinagpala na kita ng sapat. Amen. Kaya sabi ko, salamat na agad in advance. Amen. Sabi ko, Lord, i-improve mo. I-improve mo lagi. Amen. Uy, wala po akong insecurity sa itsura ko Pinapatawa ko lang kayo mga kapatid. Pinapatawa ko lang kayo naman. Wala po akong insecurity Pero ulitin ko magpasalamat ka na in advance. Amen. Kaya tingnan mo,
Kaka-thank you natin umabot tayo nung nakaraan na 900. Imagine mo kapatid, ang bilang ko doon, 500 na ang kumilala sa Panginoon. Amen. Mabuti si Lord eh. Amen. Kaya kapatid, mas kung kahit na ang dami mong problema, wag mo titignan yung problema mo. Ang tignan mo, kabutihan ng Diyos. Amen. Malapit na maniwala. Amen. Kaya kapatid, ulitin ko ang pagpapasalamat ay prophetic declaration. Tingnan mo kapatid, bakit sila nanalo? Nag-pray na sila eh. Hindi sila nanalo nung day na, ay dahil ang galing kumanta, hindi eh. Naipanalo nila yung gera na yon dahil inuna nila ang Diyos. Nagpasalamat na sila in advance. Ikaw, wala pa naman eh. Tsaka ko na ipagpipray pag nandyan na. Ayan, nagkabulagaan, wala ka tuloy. Kailan ka magpipray? Pag nandyan na? Pag may problema na? Amen. Ay, salamat naman po sa mga nakikinig ng live, no? Pero totoo naman yan eh. Minsan, nagpe-pray tayo, pag nandyan na, naiwasan mo sana kung nag-pray ka na in advance. Amen? Mali. Kaya mo si Joseph kapatid, Joseph the Dreamer. Kaya yun nagtagumpay eh, kasi nanalangin siya sa Panginoon. Bakit siya naka-receive ng revelation? Kasi nagpe-pray siya sa Diyos. Amen. Ibig sabihin kapatid, sinasabi sa iyo ng Panginoon, kung gusto mo ng mga bagay tungkol sa Diyos, umpisahan mong manalangin at magpasalamat ka na para bang natanggap mo na. Mark chapter 11 verse 24. Amen. Oo, tama. Nung life jacket ka na, wala na, tapos na. Kaya nga, ulitin ko, Mark chapter 11:24 Kaya't sinasabi ko sa inyo, ano man ang hilingin nyo sa panalangin, maniwala kayong natanggap nyo na yon at matatanggap nga ninyo yun. Ang problema, pagtas mag-pray, ganito ka mag-pray, Lord, salamat, dahil alam ko po, nabibigay mo sa akin mga bagay na to. Salamat, Lord, kasi alam ko, tutulungan mo na ako. Ganyan. Tapos pagtayo mo, Lord, kaya ko ba to? Kaya mo ba to, Lord? Bakit ganito nangyayari sa buhay ko? Bakit puro na lang kamalasan? Bakit puro na lang paghihirap? Ganyan, etc. Kapatid, paano mo na i-apply yung Mark 11:24 kung nagduda ka na? Ano sabi ng Bible? Wala na dapat asahan ang taong nagduda kasi nagduda na nga sila. Kaya i-reflect mo sarili mo eh. Bakit ba ako walang answered prayer? Baka kasi nagduda ka. Ano man ang ibinigay mo na sa Panginoon, huwag mo nang bawiin. Amen ba? Marcos po yung Mark sa Tagalog. Amen. Binigay mo na eh. Imagine mo kapatid, ito favorite ko kasi itong illustration eh. Para bang nag-apply ka ng ayuda, tapos binawi mo yung application mo, tapos umiiyak ka nang wala kang matanggap, binawi mo nga. Tama ba? Amen? Imagine mo, di ba, ako kasi hindi ako nakukuha sa ayuda kayo ba? Hindi ako nakukuha sa ayuda talaga kahit kailan. Pero di ba, kailangan mo magpasa ng requirements mo sa gobyerno para mailista ka sa ayuda. Ngayon, halimbawa, yung requirements mo, binawi mo, meron ka ba bang matatanggap? Wala na. Tapos pag wala ka natanggap, ano gawin? Iyak ka. Binawi mo nga eh. Di ba? Paano pa kaya lalo sa Panginoon? Ibinigay mo, tapos babawiin mo. Ngayon, na-touch ka ngayon. Ay, hindi. Tama si Kuya Jerome, kailangan ko lumaban sa buhay. Kailangan ko na magpakatatag sa buhay. Kailangan ko na hindi ako matitisod sa pananampalataya ko. Tutuloy-tuloy ako sa Diyos. Dahil yun yung sinasabi ng salita ng Diyos. Sobrang apoy mo kasi kaka-devotion lang natin. Amen? Tapos, pagkapos na yung live, alam niyo si Satan kapatid, hinihintay lang niyan manghina yung faith mo eh. Bigla kang inatake. Kunyari, natagiliran ka.
Hindi na ata ako mahal ni Lord, hindi niya na ata gagawin yun. Naku, kung ganyan ka kapatid, wala. Eh paano ka talaga uusad sa buhay? Eh etong live ko, ilang oras lang ba to? Ano oras pa ako nag-start? 9. Teka lang ha. Titingnan ko lang ilang. 1 hour and 15 minutes na pala ako nagsasalita. Point number 2 pa lang. Na-miss ko eh. So 1 hour and 15 minutes pa lang ako nagsasalita. Sabihin na natin 2 hours ako umabot. 2 hours ka lang maapoy? Paano yung 22 hours? Tapos sasabihin, nanghihina ako kasi hindi nakapag-live si Kuya Jerome. Uy, wag ako. Si Lord hanapin mo. Amen ba? Kasi paano pag nawalan na ako ng internet? Paano na pananampalataya mo? Paano na, kaya nga kayo kapatid, nako, yung Bible nyo ulitin ko, physical Bible. Madaling mamigay ng Biblia kapatid, pero ang gusto ko, i-cherish nyo yan. Amen. Pero ulitin ko huwag mong iasa kahit kanino pananampalataya mo sa Diyos at sa Diyos lang. Amen. Ulitin ko, paano nga kung walang internet? O paano kung wala tayong means mag-live? Tapos sisisihin pa ako, hindi na kasi siya nagla-live eh. Ang hina na ng faith ko kasi hindi na nagla-live si Kuya Jerome. Uy, Ate Jen, na-miss ka namin. Amen? Huwag mong isisi sa tao yung faith mo kasi faith mo yan. Amen? Amen ba? Kayanin mo, Tina. Ate Jen. Wait lang. Amen? Kapatid, ulitin ko. Kung ang pagpapasalamat ay prophetic declaration, gawin mo to ng gawin. Pwede mo ba itaas sa may? Sino po gusto ang buhay niya ay maging maayos? Sige nga po, taas yung mga kamay mo. O ate, sa messenger. Yan. Pag gusto mo magbago buhay mo, wag mong katamarang magpasalamat. Amen? Alam mo kapatid, sa Kristiyano, yan ang isa sa pinakamahirap. Basic na basic pero ayaw gawin. Ewan ko ba? Mas madaling gumawa kaysa sa magpasalamat. Ganun lagi. Hindi pwedeng ganun, no? Mas madaling magpasalamat. Hintayin mo pa bang umiyak ka para lang... Naintindihan niyo ako, kapatid? Hindi ko sinabi na masama, hindi okay umiyak. Okay po yung umiyak. Pero ang ibig ko sabihin, kapatid, rather than na puro ka na lang reklamo, puro ka na lang ganito kasi ako, wala na akong magbabago sa buhay ko, etc. etc. Kapatid, magpasalamat ka na lang. Amen. Kaya nga kapatid, 2 Chronicles chapter 20 verse 21. Ano pong sabi ulit Ulit ang give thanks to the Lord for His love endures forever. Bago ang victory, dineclare muna nila na tapat ang Diyos. Bago ang deliverance, dineclare muna nila na ang pag-ibig ng Diyos ay matibay at matatag. Amen ba? Kapatid, hindi yung hihintayin mo pa ba yung answered prayer bago ka magpasalamat. Kapatid, dito po sa ministry na meron ako sa online, marami na pong nagsabi sa akin, Kuya, susupport kita. Kuya, bibigay po ako sa mga bata. Ganyan, Kuya, ganito, ganyan. Kapatid, wala akong sinabi na, oy, bibigyan na lang kita ng thank you. Pag nabigay mo na. Hindi Wala pa akong natanggap. Wala pa akong kahit thought pa lang yan o kaya naman puso pa lang yan, sinasabi ko na agad, salamat agad. Amen. Salamat agad. Sabi ko talaga yun. Alam yan ng lahat ng nandyan. Bakit? Kasi kapatid, imagine mo, naisip mo pa lang. Ay malaking bagay na ibig sabihin na pray mo ko. Amen.
Kaya kapatid, merong kapangyarihan in prophetic declaration. Amen. Sabi ko talaga sa Panginoon, Lord, salamat. Kaya ngayon kapatid, naku, dumating ang problema, hayaan ko sila. Ang gagawin ko, focus ako sa pagpapasalamat. Amen. Focus ako sa pagpapasalamat. Amen. Uy, dinner na, extra lunch ka pa. Kaya mo, hindi ako napatol sa comment Bugs, wala ka na. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, unahin mong magpasalamat sa Diyos. Amen. Ano yung unang point ko? Surrender. Pangalawa, prophetic declaration ng thanksgiving. Amen. Pangatlo, ang pagpapasalamat ay ina-align mo ang spiritual mong buhay sa kalooban ng Diyos. 2 Chronicles chapter 20 verse 22. Sige po, basahin po natin verse 22 kapatid. Ano sabi dito? Nang marinig ng mga kaaway ang awitan, ginulo sila ni Yahweh. Kaya kapatid, tingnan mo ulitin ko para po mas malinaw sa'yo, makinig ka. Nang marinig ng mga kaaway ang awitan. Kaya kapatid, kahit sabi nga nung isang worship leader dito, kahit boses palaka ka, magpasalamat ka sa Diyos. Diba? Nang marinig ng mga kaaway ang awitan, ginulo sila ni Yahweh. Dahil dito sila ang nagkagulo. Kapatid, kung umaatake ang kaaway sa isip mo, kung umaatake ang kaaway sa puso mo, binabaon ka ng problema ng buhay, binabaon ka ng discouragement ng tao, puro negative kapatid, anong kailangan mong gawin? Umawit ka sa Diyos ng pagpapasalamat. Amen. And there is deliverance. Bakit? Nagkakagulo si Taning, nagkakagulo mga problema mo, at maaayos ka dahil ang Diyos ang lumaban para sa'yo. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Amen. Kaya nga si Paul and Silas imagine mo, nag-humming lang sila. Ganon-ganon lang sila. Ano nangyari? Yung chains nag-loose, nag-shaken yung kulungan, nabuksan yung prison doors. Humming pa lang. Kaya kapatid, there is power in worship. Umanap po ako ng Spotify family. Para kahit pa paano, hindi ako nagugulo ng ads. Magkano lang yun? 59 pesos. Imagine mo, nag-invest ako dahil gusto ko mag-worship sa Panginoon ng 59 pesos lang. Worship ako. Walang makakapigil sa akin. Wala yung, kain na sa Chowking. Wala. Focus. Habang naglalakad ako, nag-worship ako sa Panginoon. Habang may ginagawa ako, nag-worship ako sa Diyos. Amen. Actually kapatid, hintayin nyo lang, nag-iipon lang ako. Kasi yung algorithm natin nandito sa TikTok nandito sa phone. Iko-connect ko po dito yung sound card, etc. etc. Para po may worship time pa rin tayo kahit dito. Ini-improve ko pa po. Isama nyo po sa prayer improvement na itong live natin. Pero kapatid, hindi mo kailangan itong live na to. Kailangan mo worship ni Lord. I-worship mo si Lord. Amen? May kapatid, tingin mo andito po si Ate Ann, yan sila Deng. Sobrang simple ng kanta. Ano to kumbaga sa worship song, national anthem po to. Yung kay buti-buti mo Panginoon. Kahit sino sa ulo yun di ba? Tama ba? Kahit sino sa ulo yun. Kay buti-buti mo Panginoon sa lahat ng oras, di ba? Pero imagine mo kapatid, yun lang yung kinanta. Pero kumilos ang Diyos. Tama ba Ate Ann? Deng? Wala si Yeye Nandito ba si Nika? Amen. Grabe kumilos si Lord. Ramdam na ramdam ko pag-ibig ng Diyos. Yun lang ang worship song. Anong ibig ko sabihin? Kasi pag nag-worship ka sa Diyos, ginugulo ni Yahweh o ng Diyos ang kaaway para hindi ka na nila atakihin. Amen.
Kaya nga kung ano man ang ingay ng puso mo, ingay ng Pilipinas, ingay ng mundo, ingay ng isip mo, ingay ng trabaho mo, ingay ng pamilya mo, kapatid, lahat ay idaan mo sa pag-awit sa Diyos. At ang mga kaaway mo ay lilituhin ng Diyos. Amen? At ikaw ay magiging mapagtagumpay. Amen? Kaya nga kapatid ako, di ba, lagi ko pong sinasabi sa inyo yan. Pag ako nangihina, pag ako may problema, hahanap ako, nang-i-encourage ko kasi this is my form of worship to God. Ito pong ginagawa ko ay form of worship to God. Para po sa kaalaman ng lahat, no, hindi po ako kumikita dito sa TikTok. Kasi ang TikTok, alam niya ng iba, dalawa lang ang ways niyan na kumita. It's either yellow basket mo, o kaya yung mga stickers dito, di ba? Kapatid, imagine nyo po, may ipon mo yung halimbawa 500 sa 2 linggo. Imagine, makakabuhay ba yon? Hindi yun makakabuhay, kaya nga ang ginawa ko, tinutulong ko yun. Ako naman po ay sinusupport ng church kasi full-time na po ako sa simbahan may nare-receive ako, nakakakain naman ako 3 beses sa isang araw. Nakakabayad naman ng upa kahit papano. Okay na yun. Eto, worship ko na to sa Diyos. Amen. Kasi naniniwala nga ako, pag nag-worship ka sa Panginoon, ina-align mo yung buhay mo sa kalooban ng Diyos. Ayan, paano makakatakas sa last, kapatid? Palitan mo yung time na inaatake ka ng last ng worship sa Panginoon. Alam niya yan, you can testify. Di ba pag nakikinig ka ng worship song, kahit hindi ka pa sumabay, nagiging payapa buhay mo, yung puso mo, tama? Kasi may power. Paano pag sumabay ka? Amen? Paano pa kaya pag umawit ka ng buo? Pag umiyak ka habang nag-worship, grabe. Hintayin mo na lang deliverance ng Diyos sa'yo. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Kapatid hindi po sumalakay ang Juda at ang Israel. Hindi po. Ano lang ginawa nila? Give thanks to the Lord for He is good, His love endures forever. Paulit-ulit na kanta, awit ng awit, pagpapasalamat sa Panginoon. Ano nangyari? Niligtas sila ng Diyos. Amen. Kaya kapatid, hindi po pwedeng sabihin sa akin na ay hindi naman din sumasagot ang Diyos ng panalangin, ay pinabayaan din naman ako ng Panginoon. Tanong ko lang nag-worship ka ba sa Diyos ng totoo? Kasi pag nag-worship ka sa Panginoon, kapatid, hindi lang yun reset button. Amen? Hindi lang yun, kasi minsan akala nila i-reset buhay. Bakit mo i-reset buhay? Kahit mahirap yan, mabuti pa rin ang Diyos. Amen? Ang maganda, tumuloy-tuloy ka. Kaya pag mag-worship ka, kahit may pumipigil, mag-worship ka. Dito po sa church namin, kapatid, magpagulong-gulong ka dyan. Mag-umiyak ka, sumigaw ka, basta mag-worship ka sa Panginoon, di ka namin papakilaman. Kasi encounter mo yan kay Lord. Para bang katulad ni Hannah, na pagkamalan pa ni Propeta Eli na naglalasing, umiiyak sa Panginoon. Hindi po kami ganun. Dito kapatid, priority namin worship. Ayan, alam yan nung umaten kahapon, 2 kanta lang pero anointed. Tama ba? Sa mga umaten po, 2 kanta lang pero kinatagpo ng Diyos. Amen. Mabuti si Lord Kaya kapatid, kung gusto mong i-align yung buhay mo sa Diyos, magpasalamat ka. Yun lang yun. May mga nagtatanong, di ba? Paano ako makakabalik sa Panginoon? Paano ko maiiwasan yung mga maling bagay? Paano ko mapagtatagumpayan ng buhay? Kapatid, pagpapasalamat lang yan sa Panginoon. Totoo yung totoong pagpapasalamat. Meron kasing thank you na wala naman sa puso, sa labi lang. Di ba? Ganyan ka lang, thank you Lord. Parang walang kalatoy-latoy. Ganun ba magpasalamat? Pero pag binigyan ka ni Mayor ng ayuda, salamat po. Makapag-thank you ka dun kay Mayor. Grabe, kay Lord hindi. Kulang na lang magwala ka sa politiko. Kaya kung kanino man, sa vlogger nga, salamat. Boss, salamat. Yung manihan, di ba? Sa manihan thank you boss, kailangan ko talaga to. Salamat po talaga. Tapos pag kay Lord, thank you Lord. Salamat Lord. Ano yan? Walang hindi.
Si Lord nagbibigay ng buhay sa'yo. Deserve niya ba yan na ganyan ka lang mag-thank you? Ako kapatid, sa totoo lang, sa Diyos po ang lahat ng papuri at pagsamba. Pero ako po, lagi kong sinasabi sa Panginoon, Lord, salamat. Kanina sobrang init, salamat, na-survive ko pa rin. Dito po ako sa kwarto, kapatid. Para akong nasa pugon. 2 electric pa na nakatapat. Sabi ko salamat pa rin kasi nakatulog pa rin ako. Amen. Di ba? Ikaw, ngayon, pag kaya nga, naiintindihan niyo ba ako? Gusto ko talagang i-emphasize to. Ang hirap kasi sa Kristiyano, puro reklamo. Paano kasi pamilya ko ganito, paano kasi ganito trabaho ko, paano kasi ganito yung kapitbahay ko, paano kasi ganito yung work namin, ganito kasi ako mag-isip. Kapatid, hindi na yan. Hindi na yan sa estado ng buhay mo, nasa puso mo na yan. Kasi kung talagang tinuturing mo kasi na ang Diyos ang nagmamayari ng lahat-lahat sa'yo, hindi ka mag-iisip ng kung ano-anong mga bagay. Tandaan mo yan. Amen. Alam mo, ang Panginoon, laging may deliverance yan. Ako po matyaga ako, alam niyo yan. Tama? Sino ba nakakaalam na matyaga si Kuya Jerome? Tyaga ako, kapatid. Send kayo na prayer request, pray ko yan. Pero pag kailangan ko na kayong ituwid, tutuwid ko kayo. Kahit paulit-ulit kayo. Pero kung halimbawa napansin ko na para bang na-spoiled ko na kayo kasi lagi ko kayong pinagpe-pray, naku, sasabihan ko talaga kayo. Sabihin ko talaga. Sabihin ko, huy, thank you kay Lord. Pero sige, aminin mo man hindi, kapatid. Di ba minsan sa buhay natin ganun ka? Ganun tayo. Kawawa naman ako, Lord. Sana naman mapansin mo naman ako. Kung naririnig mo lang si Lord ngayon, ako sabi niya, tagal na kitang napansin, hindi mo lang ako napansin. Tama? Meron ka pa na Lord, sobrang hirap na ng buhay ko. Wala ka bang gagawin? Dito na lang ako. May pasabi pa, lilipat na ako ng relihiyon. Minsan may ganun, nananakot ka. Sige Lord, gagawa na ako ng mali pag di mo ako pinagpala. Tapos may ganito pa yung alam mo yung may mga pa-victim pa ganito pa. Sorry po pero pinapasabi talaga ng Diyos May pa-victim pa na ganito. Lord, sige ka. Kaya ako lang naman ito magagawa dahil hindi ko pa nakukuha yung answered prayer ko Ako kapatid, alam mo, sige po, may tanong po ako isa lang. May ginawa ba ang Diyos sa'yo? Sige nga, taas mo yung kamay mo. Sabi mo nga dyan, oo kuya, may ginawa si Lord. Sige nga, kung may answered prayer ka, magtaas ka ng kamay. Kung may deliverance ka, itaas mo yung kamay mo. Kung pinagpala ka ng Diyos, itaas mo kamay mo. Sino po ina-acknowledge na may ginawa ang Diyos? Yan, thank you. Inom lang po ako, maubos na yung boses ko Sige po. Amen. So, pwede tayo magkasundo. Gagayin ko na yung Supreme Court ruling. Diba? Pwede natin pagkasunduan na mabuti ang Diyos sa buhay natin. Amen ba? Sabi mo dyan. Amen po. Amen? Pwede tayo magkasundo na mabuti ang Diyos. Tama? And praise God, ang dami pa nag-amen. Ngayon, bakit pag may dinadaanan kang problema, hindi mo naaalala yung ginawa ng Diyos rather than mas inaalala mo yung hinaharap mo? Ano bang sabi ng Bible, kapatid? Tingnan mo kukunin ko yung verse, tsatsagayin ko tong kunin, wait lang. Wait lang, hinahanap ko pa yung verse.
Basahin ko muna yung comment nyo. Ayan. Matthew 16, 9 to 10. Sige po, buklatin nyo po Bible nyo. Matthew chapter 16, verse 9 to 10. Ulitin ko nagkasundo tayo na may ginawa na ang Diyos. Amen ba? Amen. So, ibig sabihin, nag-agree kayo at nag-agree ako at nag-agree ka na mabuti ang Diyos. Ngayon, tignan nyo verse 9 ng Matthew 16. Okay, type nyo muna dyan. Matthew 16, 9 to 10. Sige po. Pag na-type nyo na, babasahin ko. Matthew 16, verse 9 to 10. Ito, sermon talaga to. Sermon. Tingnan mo ano sabi. Hindi pa ba ninyo nauunawaan hanggang ngayon? Nakalimutan na ba ninyo ang 5 tinapay na pinaghati-hatian para sa 5,000? Ilang kaing na tinapay ang lumabis? Gayon din. Ano sabi? Gayon din. Ang 7 tinapay para sa 4,000 na ilang kaing tinapay ang lumabis. Basahin natin ang sunod, verse 11. Hindi ito tungkol sa tinapay ang sinasabi ko. Nang sabihin ko sa inyong mag-ingat kayo sa pampaalsang kinakalat ng mga Pariseo at Saduceo. Hindi nyo ba naunawaan ito? At naunawaan nila na sila'y pinag-iingat ng Diyos sa katuruan ng mga Pariseo at Saduceo at hindi sa pampaalsang ginagamit sa tinapay. Bakit ba nag-conclude doon? Kasi nagkaroon ng trouble ang mga disciple dahil wala silang pampaalsa. Imagine mo kapatid, para bang sinasabi ng Diyos, hindi mo ba nakita yung 4,000 pinakain ko, yung 5,000 pinakain ko? Kapatid, kung may ginawa ang Diyos sa'yo, maliit na lang yung pinagdadaanan mo ngayon. Kung may pinatunayan na ang Diyos sa'yo, kapatid, panghawakan mo yung pinatunayan, anong problema sa inyo? Ako, sa totoo lang, nangyayari to. Pag may dumaang problema ngayon, ayaw mo na. Lord, nandito na naman ako sa problemang to. Lord, andito na naman ako. Naku, kumbaga, para bang, ano bang akala mo kay Lord? Hindi niya na uulitin yung gagawin niya. Ano nga sabi ng Bible? May ginagawa akong bago, kalimutan mo na nga yung nakaraan Kasi may ginagawa akong bago. Ibig sabihin kapatid, kung ano man ang ginawa sa iyo ng Diyos nung nakaraan, hihigitan niya pa yun ngayon. Amen? Amen ba, Mentor Gab? Ningnong Raya? Oo. Amen? So anong ibig kong sabihin kapatid? Mas maigi na mas makita mo yung ginawa na ng Diyos sa'yo kaysa sa mga suliranin. Amen? Ang problema, puro ganito, ganyan. Sa totoo lang, ang dami ko po na-encounter. Para bang ganito, kapatid? Meron kasing lumapit sa akin Sabi niya, ang buti ni Lord, kuya. Ang buti ni Lord, kuya. Ganyan, ganyan. After a few days, nagpa-prayer request, pero kinalimutan na niya yung ginawa ng Diyos. Sabi ko nga, kung may pinatunayan na si Lord, kapatid, lalong-lalo nang may gagawin pa siyang bago. Kasi, alam mo, hanggat hindi ka pa napupunta dun sa langit at nakasama mo ang Diyos at magpuri dun, gagawa ang Diyos ng mga bagay na ikaluluwalhati ng pangalan niya. Para naman nating minaliit si Lord pag nagduda tayo. Bumuhay nga siya ng patay. Nagpagaling nga siya ng may ketong May bulag nga na nakakita Amen. Si Lord pa ba? Si Jesus pa ba? Ngayon pa ba? Ngayon pa talaga kung kailan may ginawa na si Lord. Alam yan. Naririnig nyo sa akin lagi yan. Amen? Kaya kapatid, pag may problema ka, magpasalamat ka kasi oportunidad yun ng Diyos na meron siyang patunayan ulit sa'yo. Ako po, nag-full-time po ako sa church. Nung nag-full-time ako kapatid, sabi ko sa Panginoon, ano na to, hanggang kamatayan na tong paglilingkod ko. Hindi po madali mag-church worker. Sobrang daming nagsasalita against, sobrang daming nananakit, lalong-lalo na yung tinulungan mo tapos meron kang hindi nagawang tama, babalikan ka na nila. Yung dating
yung dating, uy, praise God, ngayon sila na yung nagka-curse sa'yo. Ganun kahirap ang maging lingkod ng Diyos. Pero bakit kami nagpapatuloy? Kasi hindi naman kami sa tao naglilingkod sa Diyos pa din. Amen. Kaya nga lagi ko pong sinasabi sa inyo, halimbawa lang, bumalik tayo ng 30 lang ang nakikinig, 20, kahit nga dalawa lang yan itutuloy ko pa rin. Bakit? Kasi ang lahat ay mahalaga. Amen. At lahat ay ginagawa namin sa Panginoon. Sa hirap at ginawa, tutuloy pa rin sa Diyos. Bakit? Kasi ito po yung worship ko sa Diyos. Ano ba sabi? Ano ba ang totoong worship? Hindi lang po pag-awit ang totoong worship. Ang totoong worship, that your life will be a living sacrifice. Kaya nga merong power of thanksgiving. Kung talagang nagpapasalamat ka sa Panginoon, gawin mo kalooban ng Diyos. Hindi yung hanggang doon ka lang sa kabig ng pagpapala, pagdating sa pagbibigay na ng pagpapala, ayaw mo na. Hindi ko po sinasabi sa pagbibigay lang to Hindi, kapatid, buhay mo. Hindi mo buksan yung Bible mo. Hindi ka man lang umawit sa Panginoon kahit isang kanta bago ka pumasok ng ano. Kapatid, napakahalaga niyan. Yan, tama po. Gratitude fuels joy. Amen. Tingnan mo kapatid, yung meron kasing likas na ganun nagti-thank you. Hindi ko alam sa inyo Ako kasi nagti-thank you po ako sa guard. Nagti-thank you ako sa sales lady. Nagti-thank you ako sa nag-assist sa akin sa barangay. Nagti-thank you ako sa nag-assist ng parking. Nagti-thank you ako pag pinadaan ako yung kotse ko, pinadaan. Nagti-thank you ako kahit di nila naririnig. Thank you, thank you. Tingnan mo, sinong mas fresh? Yung nagti-thank you, yung busangot. Yung mga feeling entitled, naku, yung ganyan. Alam mo, sa buhay, laging merong mas nakakaangat sa'yo. Lagi. Kahit na nasa tuktok ka na, meron pa rin at meron. Amen. Kaya nga kapatid, mas pinagpapala ng Diyos ang mga humble. Paano yung hindi marunong magpasalamat? Yung pinagbuksan ka na ng gwardiya, tapos ikaw feeling entitled ka pa, nakaganyan pa yung bag mo. Deserve ko to kasi customer ako. Naku, pag nakasalubong kita, baka Amen. Alam mo yun, no? Diba? Sige nga, mahirap ba mag-thank you? Type mo nga dyan, thank you po. Sige nga, hirap ba yan? Hindi yan mahirap, libre lang yan. Damot mo pang ibigay. Libre lang, pinagdamot mo pa. Diba? Sobrang dali thank you. Iba, hirap na hirap. Ano ka, bata? Amen. Lalo na dapat sa Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kasi kapatid, alam mo yun, tama yung sabi ni Ate Jerry. Yung gratitude fuels joy. Mas masaya talaga ang nagpapasalamat. At saka ano yun kapatid nakaka-lighten ng mood. Imagine mo kapatid, bad trip na yung guard dahil ang daming mga pasaway. Tapos ikaw nag-thank you ka. Gagaan pakiramdam nun. Amen. Kaya wag natin ipagdamot yun. Amen ba? Pwede ba tayo magkasundo doon? Sabi mo nga dyan, hindi ko po ipagdadamot ang pagpapasalamat. Kagabi kapatid, kaya alam ko yan nila Ate Ann, nila Deng. Dami kong pinuntahan, dami kong kinausap. Yung barangay, wala pang ginagawa. Thank you kuya, attend kayo. Yung mga galing sa poor community na, thank you naka-attend kayo. Lahat pagpapasalamat. Kasi libre lang yun. Hindi na dapat yun pinagdadamot at hindi na yun dapat kailangan pa ng kung ano-anong mga bagay para magkaroon ka ng consideration. Amen. Thank you na lang Yan kasi dalawa yan mahirap. Thank you at sorry po. Yan dalawa. Thank you at sorry. Yan, hirap na hirap ibigay. Ulitin ko, Kristiyano ka na Kaya nga di ba, alam ko na topic natin, have an attitude of gratitude. Have an attitude of gratitude. Amen. So, ibig sabihin kapatid, mas maganda talagang magpapasalamat. At
Ang nagpapasalamat, nakakaulit. Sabi mo nga dyan, ang nagpapasalamat, nakakaulit. Amen. Kausap ko po yung yung asawa ni Kap. Sabi ko, ate, ito po ang aming pagpapasalamat sa'yo, sa inyo dahil pinagamit niyo po ito. Sabi ko, para po makaulit kami. Sabi niya, sabihin mo lang next year. 3 taon na kami, dun kami nag-anniversary, wala nang sabi-sabi. Yung ano namin, yung barangay na driver namin, kapatid, dahil nagpasalamat kami, nagbigay kami ng gratitude. Priority na kami sa barangay. Kasi marunong magpasalamat ang church eh. Amen. Eh yung mga volunteers sa church, tuwing December po, sa lahat ng Sunday school teacher namin, nagbibigay kami ng regalo. Kahit man lang wallet. Yung VBS natin, nagbigay tayo ng display na alcohol, di ba? Nakaulit. Eh paano pa kaya sa Diyos? Magpasalamat ka na, parang makaulit ka ng blessing. Amen. Hindi yung, ito na naman, ayoko na nito. Puro reklamo. Kaya nung walang natanggap, reklamo pa din. Tapos tatakutin pa si Lord. Ay, lalayo na ako sa'yo. Hindi mo naman ako pinagpapala. Eh, nagpasalamat ka ba? Alam mo kapatid, ang Diyos, maunawain siya pero just pa rin siya. Sabi mo nga yan, just. Hindi siya mag-raise ng lingkod niya o anak niya na spoiled. Kung kailangan kang disiplinahin, kailangan kang gutumin para lang matuto ka sa buhay, gagawin yun ng Diyos. Hindi ka matututo eh. Eh tignan mo, kung may problema ba, sige nga, kayo, alam ko po mga nasa tamang edad na kayo, tama ba? Nung nagka-problema ka, di ba, doon ka lang natuto. Diba, nagpunta po kami ng kulungan. Nung nagpunta po kami ng kulungan, sabi ko po dun sa nakakulong, sabi ko, hulaan ko po kayo, sabi ko. Nung nasa laya po kayo, tumatakas po kayo sa naghahayag ng salita ng Diyos. Sabi niya. Opo. Ngayon po, kahit ayaw nyo, maririnig nyo po ako ngayon. At ang sabi nila, wala rin po kaming ibang gagawin dito kundi makinig lang din talaga. Kapatid, alam nyo po, i-upload ko po yun eh, yung testimony. Ay, na-upload ko na kapatid yung testimony nung nakulong. Please visit my page kapatid, nandun po yung testimony of freedom. Imagine mo kapatid, sabi nung mga nasa kulungan, excited po kami lagi na may dumadalaw. Kasi nga, sa sobrang bagot doon, walang ginagawa, kain, tulog, o walang dalaw, hirap ng buhay. Kaya pag may dumadalaw, talagang excited sila kasi may dumalaw eh. Eh imagine mo kapatid, yung isa nating kapatid sa Panginoon na nakalaya, ngayon po member na ng church. Amen. Sabi niya, malaking bagay po ang pag-attend niyo. Ay, ang pagdalaw niyo. Amen. Eh, nakalaya kasi marunong magpasalamat. Amen. Kaysa, ulitin ko po, kaysa sa reklamo, pasalamat. Amen. Kaya kapatid, gusto ko po dito tapusin. Pwede nyo bang basahin yung 2 Chronicles chapter 20 verse 30? Sige po, patype muna. 2 Chronicles chapter 20 verse 30. Gusto ko po dito magtapos. Yan. Ano pong sabi dito? Ang sabi po, naging tahimik ang buong nasasakupan ni Jehoshaphat at binigyan siya ng Diyos ng kapayapaan sa buong kaharian. Kapatid, kung gusto mong pumayapa yung buhay mo, umpisahan mong magpasalamat sa Diyos. Naging tahimik ang buong nasasakupan ni Jehoshaphat at binigyan siya ng Diyos ng kapayapaan sa buong kaharian. Kung gusto mo ng kapayapaan sa buhay mo kapatid, kahit sa kalagitnaan ng suliranin mo, magpasalamat ka sa Diyos. Amen? Amen ba? Kaya kahit nakakapagod, ang hirap ng buhay,
ganito, ganyan, kapatid, magpasalamat sa Panginoon. Amen. Kaya may assignment po kayo. Pwede ba ako magbigay ng assignment? At sana ma-share nyo po sa group chat. Ito po, malaking bagay ito. Alam mo kapatid, ang testimony, hindi po kinakahiya yun. Amen? Ang testimony po ay ibinibigay. Kaya kapatid, kung gusto mo ng maraming testimony, magbigay ka ng magbigay ng testimony. Kaya ang assignment ko po kapatid, please, i-type nyo po lahat ng pinagpapasalamat nyo na sa Panginoon. At ang pangalawa, pinagpapasalamat ko in advance. Paano? Halimbawa, ako po sample no, pinagpapasalamat ko po sa Panginoon na naging mabuti ang Diyos sa anniversary namin. At pinagpapasalamat ko in advance na palalaguin ng church yung Bible study ko. Wala pa, pero nagtithank you ka na. Amen? So, dalawang listahan. Ginawa ng Diyos na mabuti sa'yo. Amen? At, pangalawa, yung pinagpapasalamat mo na gagawin na ng Diyos. Amen? Kasi kapatid, prophetic declaration yan. Amen? Pwede ba yun? Pwede ba gawin yung assignment? Huwag nating katamaran. Amen? Amen ba? So kaya kapatid, naniniwala po ako na kung ikaw ay may buhay ng pagpapasalamat, pagpalain ka ng Panginoon. Amen? Ulitin ko po assignment. Parang makinig po ulit Makinig po ulit. Please lang. Amen? Dalawa po ang assignment. Una, listahan ng pagpapasalamat mo sa Diyos. Pangalawa, yung listahan ng ipagpapasalamat mo pa lang. Ibig sabihin, yung mga bagay na gusto mong matanggap sa Diyos. Amen? Amen? Yan. At ngayong gabi po ito ipapasa. Amen? Pero bago po yan, tayo po muna ay manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Amen? Hallelujah! O aming Diyos na dakila at banal, nagpapasalamat po kami sa iyo. Dahil alam namin, Panginoon, na may ginawa ka na at may gagawin ka. Kaya Lord, katulad po nila King Jehoshaphat, we will declare, we will give thanks to your name, Jesus, for your love endures forever. Marami na kaming napagtagumpayan sa buhay dahil alam namin na ikaw ay gumawa sa amin. Marami na kaming nalagpasan na suliranin dahil ikaw pa rin ang Diyos ang gumawa sa amin. Kaya ngayon, Panginoon, deserve mo po ang pagpapasalamat namin. Deserve mo po, Panginoon, ang lahat ng glory, ng honor. At thank you po. Dahil alam namin, di mo kami pababayaan. Ganun din, Panginoon, dinadalangin ko na lahat ng prayer request ng aking mga kapatid. Hindi man namin to maisa-isa ngayong gabi, pero Lord, dalangin ko po, i-honor niyo po ang kanilang mga panalangin. At sabi mo nga sa iyong salita, aabot sa iyo ang aming mga panaghoy, ang aming mga pagluha. Aabot ito sa iyo dahil ikaw ang Diyos na mabuti. Kaya Lord, thank you na agad. Dahil alam namin, ang naghihintay lang sa amin ay ang mga pangako ng Diyos. Kaya Lord, salamat po sa iyong pangako, salamat po sa revelation ngayon, salamat po sa iyong word. At naniniwala po ako na may gagawin kang bago sa buhay namin. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah! Pwede mo ba sabihin dyan, thank you Jesus! Amen? Kapatid, purihin natin ang Panginoon sa pagbibigay mo ng pasasalamat. Please lang, sana po hindi po kayo tamarin. Kung kayo po ay pinagpala ng Diyos, kapatid, wag niyo pong maliitin yon kasi baka ikaw ang gamitin ng Diyos para may ma-encourage na iba. Amen? Kaya yun po, ngayon, kung may mga prayer request po kayo, please send your prayer request, no? Kung may mga tanong po kayo, please, you can send your questions, no? I-chat nyo po ako, pero naniniwala po ako lahat ay malinaw. Amen? Ako po, pasama na lang po sa prayer, no? Papagtagumpayan ko po itong pinagdadaanan ko sa buhay. Amen? At the same time, biyayaan po ako ng Diyos ng
lakas. Sobrang init po kasi talaga nangihina po ako buong maghapon po. Talagang parang pagod na pagod. At the same time, bigyan ako ng Diyos ng wisdom, ng strength sa lahat pa ng gagawin. Amen. At sa lahat po ng gusto pong sumali po ng group chat, kapatid, please, you can just message me and I will add you po sa group chat namin. Amen. So ayun, pasama rin po sa prayer kasi meron po tayong guesting sa DZME. So 2 p.m. po yun, no? DZME 2 p.m. May live po sa Blue App at susubukan ko rin pong i-live dito kung kakayanin. Ayan. Ayun po, thank you po again at pagpalain po kayo ng Diyos at naniniwala po ako na ang Diyos ay kikilos po sa inyong mga buhay at ang Diyos naman ay ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Kaya sa Kanya ang lahat ng papurit pagsamba. Amen? Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord, ganun din. Nagpipray din po kami sa Pilipinas, Lord God. Inilalapit namin sa iyo to, Panginoon, na alam namin aayusin niyo po ang bansang Pilipinas. Lord, we still hold to the prophecy that our nation will be a missionary sending nation. And we know and we declare, Lord God, na may gagawin ka. Kaya, Lord, sa iyo namin pinagkakatiwala ang buong Pilipinas. In Jesus' name, amen and amen. Dito po, message po ako dito sa TikTok or sa Blue App po, Jerome Hufana, na meron pong profile picture na Twin Tower. And thank you. Thank you po. Ayan, God bless po, no? So, ayun, medyo kailangan ko pa rin kasi magpahinga, no? Pero magkita-kita tayo bukas. So, itatry na natin ibalik yung morning devotion natin para po talagang morning and evening po tayo. Amen. Kaya yun, ihintayin nyo lang din yung recap. Ida-download pa rin kasi to, no, para mapanood yung recap. Pero again, salamat po, no, pasama na lang po sa prayer. Ito pong, may mga topic po dun sa group chat, kapatid. Marami po akong topic na hinanda. Hindi po same topic. Iba sa umaga, iba sa gabi. Kasi principle ko po yun kay Lord na hindi po ako uulit ng preaching. Kung uulit man ako, ibang revelation o ibang reflection. Pero hindi po ako... ulitin ko, kung ulit man, may bago. Amen. Pero yun, again, thank you po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Naniniwala po ako na ang Diyos ay kikilos po sa inyong mga buhay. Amen. So, nagpapasalamat na rin po ako in advance sa mga kapatid po na nagsusupport po sa amin, sa akin, no, sa mga kapatid kong nag-commit po dito sa internet. No, thank you po sa Panginoon. At the same time, yung mga nag-pray po for my ministry. At the same time pala, sa nag-send po ng mga diamonds, meron pong $0.59. So I think this was like 40 pesos. Kung di po ako $0.75 na. $0.75 po. So lahat po ito, pag nakaipon, ito po ay ipinangtutulong natin sa mahirap. So this week po, mamimili na rin po tayo ng mga pangbigay natin, no, yung mga pangtulong natin. At the same time, Bibles po. Kasi meron po kaming mga young people na gusto pong magkaroon ng Bible. So may nag-sponsor po kaya bibilan ko po sila. So ayun, thank you po. Pagpalain po kayo ng Diyos at naniniwala po ako na ang Diyos po ay kikilos sa inyo. Amen. Yun po, nagpe-pray din pala kami, kapatid, ng mga Bibles na pamigay po namin sa mga kulungan. So baka meron po kayong kilala na nagbibigay po ng Bible, please. Pwede pong makihingi para lang po sa outreach namin. Pero ayun, thank you po. Again, thank you po. Sa Diyos po ang lahat ng papurit pagsamba at naniniwala po ako na may gagawin po ang Diyos. Amen. God bless po at chat-chat na lang tayo. Bye-bye.